Good morning. Morning po. Parang kayo ay may hangover sa Christmas. Sa ngayon ay wala tayong scripture reading, pero dahil ito ay araw ng ating pagpapasalamat sa Panginoon, ay nais ko kayong bigyan ng kaalaman tungkol sa tamang pagpapasalamat sa Diyos. Every year ay ginagawa natin ang pagpapasalamat. Amen? Amen. At nagpapasalamat ako sapagkat nakikita ko naman yung mga patutuo ninyo. Hindi ako nadi-discourage, na-encourage ako. Bagamat yung mga iba ay yung mga problema na dumarating sa kanilang buhay, yun ay nag-encourage sa akin sapagkat nakikita ko na marunong kayong magpasalamat sa mga ganong sitwasyon ng inyong mga buhay. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagpapasalamat nga. Pero po akong tanong sa inyo, sa tuwina na kayo ay nagigising sa umaga, ano ang inyong unang-unang ginagawa? Ano ang mga bagay na ginagawa ninyo tuwing nagigising kayo sa umaga? Nananalangin, papasalamat. Alam po ninyo, ang pagpapasalamat ay isang bagay na tanda na kayo ay dumalago sa inyong pananampalataya kapag ito ang inyong unang ginagawa sa araw-araw. Of course, laging kasama ng pananalangin ang pagpapasalamat sa Diyos. It's not always asking things from God. Ito ay kabahagi na ng buhay ng mga Kristiyano na lumalago sa kanilang pananampalataya. Kung ang isang Kristiyano ay hindi marunong magpasalamat, pagdilat pa lang ng kanyang mga mata, there is a problem about that Christian. I know na sa mga panahong ito, mga kapatid, ay marami sa atin pagdilat ng mata ay agad-agad ang cellphone ang kanilang hinahanap. Alam po ninyo, ibinibilang ko na isa sa mga pinakamatinding disaster o kaya ay para bagang sasabihin ko na matinding demonyo sa buhay ng mga tao sa ating kapanahunan ay ang cellphone. Can you say amen? Amen. Marami ay naghahanap kagad ng mensahe ng kung sino-sino sa kanila sa madaling araw. Alam niyo, minsan ay sinasabi ko yan sapagkat naranasan ko din naman na kapag nagbukas ka talaga ng cellphone sa umaga, minsan ikaw ay nasasabit na dyan at kalimitan ay nauubos na ang iyong oras sa bagay na yan. Nais ko kayong palalahanan, mga kapatid, na yung ating kaaway, ang Diablo, na dati ay ahas, na doon sa Garden ng Eden, kalimitan ay tinawag na Leviathan. Nangangahulugan ito na siya ay nananahan din sa tubig. And then later on ay tinawag siya na Old Serpent, Ancient Serpent, pero isa sa mga pangalan niya ay ang dragon. Ang dragon ay parehong nananahan sa lupa, sa tubig, at sa alapaap. Ang ibig sabihin nito ay ang control ng kaaway. Malinaw naman sa Biblia that the devil can control the entire world. Kontrolado niya ang buong mundo. And so lahat ng bagay na gagawin niya, alam natin ang kanyang layunin ay para sirain ang buhay ng tao. Pero ang punto ko dyan ay ang paggamit ng Diablo sa cellphone para tayo ay dayain sa ating mga buhay Kristiyano. Be aware sa katotohanan niya. The devil is using our cell phones to destroy our lives. Kaya maraming kabataan, obvious yung iba, dahil sila ay nagpapaubaya sa mga espiritu na kinakasangkapan ng Diablo sa bagay nito. Well, ang punto ko rito, mga kapatid, is that because we are not learning to thank the Lord in our daily lives. At yan ang dapat unang-unang ginagawa natin sa ating paggising sa umaga. Pasalamatan ng Diyos sa napakaraming bagay na kanyang ginagawa sa ating buhay. Sa pagbibigay ng Panginoon sa kanyang mga utos, kung alam niyo ang utos ng Panginoon, na ang una dyan ay repent, for the kingdom of heaven is near. Chapter 4 na yung sa Panginoon, yung chapter 3 verse 2 ay kay John the Baptist, na pareho ng sinabi ng Panginoon nung siya'y mangaral. Repent, for the kingdom of heaven is near, ay nangangahulugan nito na yan ang unang utos ng Panginoon. The second one
ay yung utos ng Panginoon na follow me. Kung titingnan niyo mga kapatid, ay parang talagang sinadya ito ng Panginoon na ibigay ng may pagkasunod-sunod ang mga utos na ito. Repentance is the first step to have your relationship fixed with God. Of course, you do not repent for your sake, but for the sake of knowing Christ, believing in Him as the Messiah, tagapagligtas natin. Yun ang ibig sabihin nun. Walang kwenta ang pagsisisi na hindi mo kinilala ang Panginoon bilang tagapagligtas mo sa iyong mga kasalanan. Ang pangatlo na nakikita natin sa Biblia na inuutos ng Panginoon ay yung nasa Matthew chapter 5, beginning verse 10 to 12. Sabi niya, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for this is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they have persecuted the prophets who were before you." Diyan ay makikita natin yung tila pangatlong utos ng Panginoon ay yung sinabi niya na rejoice and be glad. Yan ay pautos sa mga sinasabi ng Panginoon dito. When He spoke about the beatitude, ang kanyang isa sa may pinagutos dito ay rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Now, kung titingnan niyo mga kapatid, dito ay may connection sa adverse o sa persecution na mangyayari sa mga tagasunod ng Panginoon. Ang tanong ay, nape-persecute ka ba dahil sa Panginoon? Are you being persecuted because of the Lord? Maraming Kristiyano, mga kapatid, ay ayaw ng bagay na ito. Kalakip ito ng buhay natin sa Panginoon. Kaya kung titignan ninyo itong sinabi ng Panginoon from the very beginning of His teachings, ay agad na sinasabi niya na ito yung magiging kahinatnan ng mga susunod sa Panginoon. Kung ang isang tao ay ayaw niya na siya ay mapagsasabihan o kaya ay mape-persecute dahil sa Panginoon, you can never follow the Lord. You can never follow the Lord. Sa Romans 8:17, ay kalakip ng persecution na kasama ang Panginoon sa pagmamana sa buhay na walang hanggan. Romans 8:17. So makikita niyo mga kapatid, na kung ganito kaaga na ibinibigay ng Panginoon ang utos na ito na may kaugnayan tungkol sa pagpapasalamat, ay talagang napakahalaga para sa Diyos ng pagpapasalamat ng mga Kristiyano. Can you say amen? Amen. Kapag ang isang tao ay hindi marunong magpasalamat, yan ay dahil hindi siya kontento sa ibinibigay ng Panginoon. At ako'y naniniwala na ganyan ang pag-uugali ni Satanas sa langit, kung kaya't naghangad pa siya ng mga bagay-bagay na ikinahulog niya sa kasalanan laban sa Diyos. Hindi siya kontento sa ibinigay ng Diyos, na parang bagang nagkukulang ang Diyos sa kanyang ginawa, ibinigay sa kanya. Now, ang punto ko rito mga kapatid is that, are you being grateful as a believer of Jesus Christ? Mapagpasalamat ka ba na mananampalataya sa Panginoon? So, if you measure your growth last year o this year, ay makikita nyo na ikaw ay lumago talaga sa iyong buhay Kristiyano kung ikaw ay natututong magpasalamat sa lahat ng bagay. Remember na sinabi ng Panginoon dito, rejoice and be glad, for great is your reward in heaven, in connection with that persecution na mangyayari sa mga Kristiyano. Sabi ko nga, ang daling magpasalamat kapag tumanggap tayo ng material na bagay, kapag kamaaluan, maganda ang lahat ng mga kaganapan sa ating buhay. Kahit sino siguro, kahit unbeliever, kahit walang paniniwala sa Diyos, kahit ateista, ay marunong magpasalamat sa mga ganong sitwasyon ng buhay. Pero kung titingnan natin, ang itinuturo ng Panginoon ay pagiging mapagpasalamat sa panahon ng kahirapan sa ating buhay. So, ang tanong ay, ikaw ba ay lumalago sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Alam po ninyo, there are so many glimpses of heaven na ibinigay ng Diyos sa banal na kasulatan. Ano itong mga bagay na ito na binibigyan tayo ng mga ilang kaganapan sa kanyang kaharian sa langit. At marami sa mga pinapakita ng Diyos, maliban sa mga nakasulat sa aklat ng Job,
ay tungkol sa aktibidad kung paano purihin, pasalamatan, at itaas ang pangalan ng Diyos sa kaharian niya. Nais ko ipakita sa inyo ang nasa pahayag, Revelation chapter 5, beginning verse 10 to 14. Itong mensaheng ito, mga kapatid, ay hindi mahabaan sapagkat ito po ay bahagi lamang ng pag-i-encourage sa inyo na matuto kayong magpasalamat sa mga bagay na nangyayari sa inyong buhay. So sabi po ng Revelation 5, beginning verse 10. 5, beginning verse 10. Sabi niya, you have made them to be a kingdom and priest. Tayo po yan, mga mananampalataya. You are a kingdom. Pinag-aarian ka ng Panginoon. Amen? Amen. Bago ko ituloy, tanungin mo nga muna ang iyong katabi, pinag-aharian ka ba talaga ng Panginoon? Tandaan ninyo, sabi ng Panginoon sa Lucas 6:46, why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I command? Hello? Sabi ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi naman ninyo ako sinusunod. Ibig sabihin na hindi ka naman nag-aarian. Tumingin kayo rito, mga kapatid. Sa mga hindi po nag-aaral ng mga batas ni Kristo, nais ko sabihin sa inyo, hindi mo magagawang Panginoonin ang Panginoon kung hindi mo aaralin ang kanyang mga batas na ipinapaturo niya. The Lord said in the Great Commission, go therefore and make disciples, followers, teaching them to obey everything I have commanded you. May ninaktawan ako doon. Sa kumpleto, ganito ang sabi niya sa Matthew 28:19 to 20, the Great Commission verses. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always till the very end of the age. Yan ang itinapaturo ng Panginoon na basic sa lahat ng mga kumikilala sa pagiging Panginoon ng Panginoon. Sa mga pinag-aharian ng Panginoon. Kaya ako sinasabi sa inyo, mga kapatid, na kung kayo ay hindi nag-aaral, hindi po yan automatic. Ang daming Kristiyano, lahat gusto niya automatic. Pagka siya ay kumilala sa Panginoon, o kaya ay tinanggap ang Panginoon sa kanyang puso, akala niya ay automatic, nakilala ko na ang Panginoon, alam ko na ang kanyang pamamaraan. No! Growth is a necessity. Malala niyo yung sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 18, after so many experiences of these recipients of this letter, talking about knowledge, yung salitang yan na knowledge, mukhang bibigyan ni Pedro sa kanyang dalawang sulat. Kung hindi ako nagkakamali, ay umabot yan ng 14 times yung knowledge na binanggit ni Pedro, samantalang sinabi ng Biblia na siya ay kulang sa pinag-aralan o ng mga assessment sa kanya ng mga tao sa Acts 4:13. They were ordinary, uneducated people, but he spoke about the importance of knowledge. Anong punto ko rito? Na ibig sabihin ay napakahalaga na magsipaglago ang mga Kristiyano sa kaalaman. Kaya marinig ko kanina yung mga patutuon nyo, every one of you is telling about the growth in your knowledge about God. Mga kapatid, yun ang trabaho ko sa inyo. Hindi ko trabaho na kayo'y pagawin ng mga bagay-bagay. I just teach you knowledge and understanding of the Word of God. Para sa ganon ay choice ninyo kung gawin ninyo o hindi. Kayo ang may problema kapag hindi ninyo isinagawa. So napakahalaga na bawat isa ay lumago sa kaalaman. Now, makikita natin na ang aktibidad doon sa kaharian ng Diyos sa Revelation chapter 5 verse 10, sabi niya, you have made them to be a kingdom and priest to serve our God. Ayoko mo nang talakayin yan. Then I looked and heard the voice of many angels numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they sang, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Tingnan niyo yung mga anghel. Now, this is a vision of John, na kung saan ay pinakita sa kanya ang kalalagayan ng langit, na nandoon ang mga anghel, ang mga elders, meaning these are men, humans, na kung saan ay panayang papuri, panayang pasasalamat sa nakaupo sa trono.
Walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, kung yan ang aktibidad sa walang hanggan, hindi ka makakarating doon kung hindi mo buhay yan ngayon. Because you are already a part of that kingdom. Sabihin mo sa kanya, you are a kingdom and priest. Sabihin mo sa katabi mo, you are a kingdom and priest. Pinag-aarian ka ng Diyos at saserdote ka na nangangahulugan yung activities na sinasabi dito doon sa kanyang kaharian ay naganap na sa atin mula nung tayo ay naging anak ng Diyos. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha ba anak ng Diyos? Mapagpasalamat ba yan? Amen. And then sabi pa rito, in a loud voice they said, "What is the Lamb who was slain to receive power, wealth, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and praise?" Then I heard every creature in heaven and on earth, and under the earth, and on the sea, and all that is in them, singing, "To him who sits on the throne, and unto the Lamb, be praise, and honor, and glory, and power, forever and ever. Amen." Meron akong nakikita rito, pero ayokong elaborate sa inyo, baka marami kayong katanungan mamaya. Paano nagpupuri yung mga nasa katubigan? Yung mga nasa ilalim ng lupa? Mga kapatid, bahala na kayo mag-isip. I know the answer, pero ayokong sabihin sa inyo, sapagkat ang point ko rito ay pinapakita ko sa inyo that in the kingdom of God, ang isa sa mga activity ay ang patuloy na pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Amen. So, that is the activity in the eternal kingdom of God. At nagpasimula na sa atin ang paghahari ng Diyos. Pag hindi mo naunawaan ang halaga ng pagpapasalamat, hindi mo kilala ang Diyos. You will become grumbler. Wala pong tao na reklamador. Alam ba ninyo na yung mga Israelita, nung sila ay lumabas sa Egypt, pinagpapatay ng Diyos lahat ng mga reklamador bago sila pumasok sa Promised Land. Ulitin ko po yan. Pag sumamatingin nyo sa akin, this is the truth about God. Na yung mga lumabas sa Egypt na reklamador, puro negatibo, bago pumasok ang mga pinili ng Diyos sa lupang pangako, pinagpapatay muna lahat sila ng Diyos. Dalawa lang ang nakapasok na umidad ng higit sa 20. Si Joshua sa si Caleb. Amen? Amen. Kamayan mo ang iyong katabi. Reklamador ka pa ba? Alam niyo, hindi ba kayo natutuwa sa Diyos na tayo binibigyan ng ganito? There are a lot of Christians na pretentious. Pag pumunta sa church, akala mo, ay, ang ganda ng damit ay. Kasi, yun ang palatandaan na sila'y mapagpasalamat. Pero hindi yan. Mga kapatid, I'm talking about our secret lives. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw ay mag-isa? Pag-gising mo sa umaga, are you being grateful to God? Galit ang Diyos sa hindi mapagpasalamat. Kaya nga pinagpapatay lahat ng mga grumblers, murmurers doon sa ilang. At malala nyo yung 10 ketongin na kung saan ay sinabihan ng Panginoon, "Go show yourselves to the priest." Saan nakikita yan? So Luke chapter 17, na yung 10 yun ay pinagaling ng Panginoon actually. Sila ay pinapunta doon sa mga saserdote upang ipasuri ang kanilang mga sarili. At habang sila ay naglalakad patungo roon, nakita nila ang kanilang mga sarili ay gumaling na sa kanilang mga ketong. By the way, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, parang may ketong ka. Para ipaunawa sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng ketong sa Biblia, it is a picture of sin. It is a picture of sin. But anyway, ito ay literal na ketong dito sa 10 ketongin na ito. Ito mga kapatid, nung sila'y pumunta roon, read the story of the 10 lepers sa 17:11 to 19 ng Lucas. Nung sila'y mapunta roon, nakita nila na sila'y gumaling na. Hindi ko alam kung sila'y nagpasuri pa, at dahil doon, sila ay nagtulasan na, at may isa doon na hindi niya makontain ang kanyang saya, ang kanyang kagalakan,
na siya ay bumalik sa Panginoon upang magpasalamat. Mula sa 10. Sabihin natin, 10. 10. Isa lang ang mapagpasalamat. Kaya hindi ako naniniwala na kapag ka malabnaw ang iyong relasyon sa Diyos ay mapagpasalamat ka. I don't believe that. Pag hindi ka nag-grow sa iyong pananampalataya, hindi ka magiging mapagpasalamat. And so, alam niyo sabi ng Panginoon, ito lang ba ang bumalik? Ito lang ba isang ito ang bumalik? When na 10 plagues, ibig sabihin ay 10 na yung nilinis. Where are the other 9? Nasaan yung siyam? Yes, no one returned to give praise to God except this foreigner. Ano ibig sabihin yan? Foreigner pa yung nagpasalamat. Ibig sabihin, yung siyam ay mga Israelita. Yung foreigner pa, mga taga-Samaria marahil, ang nagpasalamat sa Diyos. And it doesn't matter, mga kapatid, whether you are a Christian, whether you call yourself to be born again, what matters is that you know to acknowledge the power and healing and act of God in your life. Kahit linggo-linggo ka pa sa gawain kapag hindi ka marunong magpasalamat sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, wala ring kwenta. So yan ang makikita natin dito. One of the commands of the apostles to the people. Alam nila yung boses ng Panginoon na sa kanila yon. Sinabi ni Pablo, give thanks in all circumstances. Sabihin natin, all circumstances. Ulitin natin, all circumstances. Pagka-all ba ay nangangahulugan kasama ang mga problema? Yes. Kasama ang mga karamdaman? Yes. Kasama ang mga pasakit? Yes. Kasama lahat ng negatibo sa buhay natin? Yes. Sabi ko nga, madaling magpasalamat kapag lahat ay maayos, maganda, meron tayong tinatanggap. Pero pagdating sa mga negatibo na nangyayari sa ating buhay, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi ka nakakapagpasalamat kasi hindi mo kilala ang Panginoon. That's the truth. Hindi mo kilala ang Panginoon, ang kanyang pamamaraan. Maraming Kristiyano hindi nagagawa yan because they think na kapag walang blessing na material ay hindi na sila pinagpapala ng Diyos. Minsan pa, nais ko sabihin sa inyo, ino-obserbahan ko kayo kapag nagpapatutuo kayo. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Sapagkat sinasabi niyo yung ating mga karamdaman, yeah, you know, na hindi tayo nagsisinungaling dahil pagdating dyan, marami ay kailangan positibo ka na ikaw ay pinagaling na ni Lord. Huwag mo angkinin ang karamdaman, huwag mo angkinin ito. Mga kapatid, hindi yan ginawa ni Pablo. Si Pablo ay may karamdaman, si Pablo ay mahina ang mata. Hindi niya sinabing gumaling na ako kay Lord. Ano sinabi ni Lord sa kanya? You have my grace with you. Ano ibig sabihin nun? Makakagawa ka ng nais ko kahit meron kang problema sa iyong kalusugan. Thank you sa isa. Amen. Isa na lang nag-amen eh. Isa lang nagpasalamat dun. Isa lang nagpasalamat dito. Kaya isa lang nag-amen diyan. Mga kapatid, yun ang sinabi ng Biblia, give thanks in all circumstances. Malano si Pablo sa Philippians 4:4? Again, I say, rejoice. Si Pablo na nasa kulungan, ini-encourage niya yung mga tao na kanyang napangaralan na matuto silang magpasalamat sa Diyos sa anumang kaganapan sa kanilang buhay. So mga kapatid, ito ay buhay natin. Sabi ko nga, hindi mo kilala ang Diyos kung hindi ka marunong magpasalamat sa mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay mo. Amen. Hindi mo kilala ang Diyos. Because God allows adverse things in our life. Siya ang sinasabi ng Romans 8:28-29 na tayo ay pinapadaan ng Panginoon sa mga negatibong bagay sa buhay na ito para tayo ay mahubog sa wangis ng Panginoon. Amen. Bahagi yan ng disiplina ng Diyos sa atin. Amen. Anyway, mga kapatid, nais ko'y pasalamat sa Diyos sa mga ginawa niya sa aking buhay. I wanna put this time to give my testimony for the year 2025. Ang 2025 sa akin ay, sasabihin ko, grabing pagpapala. It's not without a problem. Hindi na aalis ang problema
sa buhay ng mga tao sa mundong ito. Pero ibang klaseng problema ang dumarating sa buhay ng mga Kristiyano. Ito ay mga problema sometimes sa gawain. At ang nais ko sabihin dito, related sa mga gawain ng Panginoon, sa mga pinapagawa niya sa akin. Mga kapatid, hindi po absent ang problema. Alam niyo ang kalalagayan ng inyong pastor. Marami akong mga pastor na dating mga kaibigan na o-offend sila sa aking mga isinisiwalat na katotohanan. Isa lang ang pamantayan ko. Kung kayo kaya ay makaunawa ng katotohanan, itatago nyo kaya? Yung bagay na magpapalaya sa mga Kristiyano, itatago nyo ba? Isa lang ang kilala kong mga ganon, mga duwag. Hindi marunong magsalita ng katotohanan dahil sa banta na sila ay mawalan ng kaibigan o kaya pagsabihan ng negatibo. At ang duwag sa Biblia ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Revelation 21:8. Amen. So, ang point ko rito mga kapatid ay hindi ako libre sa mga bagay na pinagdadaanan ng mga totoong Kristiyano sa mundong ito. Yan ay dahil alam ko na si Satanas ay laban sa aking ginagawa. Pero alam niyo, isa lang ang alam ko, lahat ng gagawin ng diablo sa buhay ko ay pwedeng i-convert ng Diyos sa blessing sa aking buhay. Malala ninyo na ang Panginoon ay pinatay the worst na kasalanan sa mundong ito. Patayin ang anak ng Diyos na walang ginawang kasalanan. Kinonvert nito para pagpapala sa buong mundo. Ganun ang Diyos natin. And so, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, kapag nagtiwala tayo sa Diyos, it is impossible not to see the effect later on na talagang ang Diyos ay buhay. Mga kapatid, ilan sa mga bagay na ginawa ng Diyos, hindi lamang ito para sa akin, kundi para sa ating lahat, ay ang mga tungkol sa gawain niya. Sa taong ito, ay meron po tayong nadagdag, bali 4 na churches. Alam ba ninyo? Amen. Banggitin ko po sila. Number 1, naging formal yung sa Santa Rosa. Siyempre, nauna na natin yung last year pa yung isang taga-Taguig. Pangalawa, ay naging formal din yung nasa Dasmariñas, Cavite, sa pangunguna ni Pastor Mark. Dito sa Laguna ay si Brother Joseph, kasama ko kamakailan sa mission. Yung sa, di ko alam kung Cavite pa ito o Las Piñas. Ang hirap ano? Cavite, Paliparan. Ayan. So doon ay hiniling nila na i-formal ko na nakilalanin na sila ay kabahagi ng ating iglesia. Mga kapatid, ang nangunguna doon ay babae, nanay. Pero hindi niya inaangkin na siya ay pastora. Hindi na inaangkin na siya ay magaling mangaral. Ang ginagawa niya ay talagang every Friday, meron silang gawain. Nagsisend lagi ng video sa akin kung paano yung ginagawa natin sa virtual, ganun ang ginagawa niya face-to-face sa mga member doon sa Cavite. Ang isa ay every Sunday na ibinapalabas lang niya itong mga video natin. Hindi ko alam kung anong video sila ngayon sapagkat wala tayong online, pero yun ay laging naghahanap kung ano ang kailangan ng kanyang pinangungunahan church. Naging formal silang True Bread Christian Fellowship. At ito nga ang huli, nung kami nagpunta nitong ilang araw pa lamang sa Tugigaraw, ay nagulat ako na nagpapatuloy yung mga kapatiran doon, in spite na bibihira natin silang madalaw. Ang ginagawa lang ni Sister AB, yung nurse, na ang tawag sa kanya ng kanyang nanay, pastora, ay inililid sila sa kanilang mga gawain. Palakpakan nga natin ang Diyos. So, just imagine, 4 na churches ng True Bread sa taong 2025. Amen. Parang malungkot kayo. Alam nyo, malungkot lang siguro kayo kung hindi kayo nagsusuporta. Kung kayo ay hindi ayon sa ginagawa ng Panginoon. That's one thing mga kapatid. At nakikita ko na kahit in my absence, ay hindi ko kailangan pwersahin ang mga gawain ito para magkaroon ng gawain. Talagang ang Diyos ang gumagawa. Eh sa taong ito mga kapatid,
Of course, naayos natin ulit yung ating registration para may ayos din yung aking lisensya sa pagkakasal. Praise the Lord. Amen. Paano? Wala man lang. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Alam niyo sa ibang church, puro material na bagay. Pag material, wow! Palakpakan sila. Pero itong ginagawa ng Panginoon, hindi tayo pumapalakpak. Oh my God. Ang isa ba ay yung mga mission seminars na ginagawa natin. We don't go to different places para lang masabi na tayo ay nagbi-mission. We go to different places na ang ating sineseminar ay mga pastor. Alam natin yung ating pinanindigan. Sabi ko nga itong naganap, itong buwan na ito doon sa Lasang, Cagayan. Mga pastor po ang marami doon. Bagamat meron din mga hindi pastor. Pero sabi ko nga, I want church leaders and pastors dito sa seminar na ito. Niloob ng Panginoon na meron pa tayong natitira na mga audio Bibles at kailangan ubusin na ito sapagkat matagal na rin dito sa akin. So yan ay umabot ng 30 yung nadala namin doon ni Brother Joseph. Now, ganito mga kapatid, ito ay pinupuntahan natin na wala silang bayad katulad ng ginawa sa Rojas City. At sa inyong suporta, sila ay naabot natin. Amen. Pero nyo, walang opening! Salamat sa apat na pumapalakpak. Siguro kayo lang yung sumusuporta. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Natutuwa po ako sa ginagawa ng Panginoon sa ganyan. At isa pa ay tungkol sa discipleship natin. Walang katigil-tigil na discipleship. Sana tayo sa ating latest na 70 commands. 63. Command 63. Actually, hindi 63 dahil meron pang introductory lessons na 8. Nasa 71 na. Yung 70 utos, naging 71 na. Actually, hindi utos yung iba. Nasaan na tayo sa ating ecclesiology? Natapos na tayo doon. Nandun na tayo sa understanding new covenant o shifting from old to new covenant. Mga kapatid, hindi sa church na ito lamang ang nakikinabang, maging mga galing sa iba't ibang lugar. Mind you mga kapatid, loobin ng Panginoon ay iimbitahan ako sa Qatar. Naganap lang na lumipat yung kapatid na nakasama dito sa ating BRBR. Ano yung BRBR natin? Ito ay seminar dito sa atin para sa mga baguhan. At isa sa mga nag-attend dito ay isang pastor sa Qatar. At doon ay nakita niya yung kaibahan. Iba, sabi niya. Ito yung tama, ito yung hinahanap ko. At alam niyo kung bakit? Kasi Bible reader siya. Hindi siya naghahanap ng gawain. Naghahanap siya ng katotohanan. Mula sa Qatar, marami siyang pupuntahan, marami siyang gagawin dapat. Kaya lang, itinaon ko rin sa kanyang pagdating dito sapagkat request niya na gusto niyang umaten. And mula noon, ay nagbago na sila. Actually, kamakailan ay second BRBR na nila. Amen. Seminar na nila. Ibang grupo na ito kaysa doon sa nauna. I think yung una, kung hindi ako nagkakamali, mahigit 20 ang nabautismuhan. Nagparibaptize sapagkat alam nila ang kaibahan ng ating itinuturo. Ngayon ay last week, I think, nung nakita ko na sila ay may BRBR doon sa kanilang bagong lugar. Nawa ko mga kapatid, ano? Sabi nila ay kaya kami lilipat sa malaking lugar kasi pinapapunta tayo roon. Kaya kung gusto nyo sumama, maghanda na kayo. Ha? Praise the Lord. So we have a lot of discipleship na matatagal na, hindi ito pang 2 araw. Ang daming nagdi-disciple 2 araw. Anong discipleship ng 2 araw? Ano ka, nagluluko? Ang Panginoon nga, tinuruan ang kanyang mga alagad ng 3.5 years. Tayo pa kaya? Yung iba dyan, they talk about intentional discipleship, 2 weeks, 1 week. Sinasabi ko po ito, para sa gano'n ay gisingin sana itong mga kapatid na ito na naghahanap ng katotohanan.
Pero kinikilala ko na lahat ng mga ito ay galing sa biyaya ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, I'm not growing young. Nakakaramdam na rin ako ng paghihina ng konti ng katawan. I try my best na to be healthy. Pero wala tayong magagawa dyan. Darating at darating yung panahon. Pero sabi ko nga, hanggat kaya pa, ay gagawin pa. Malala ko na minsan pag nagbibiyahe ako, example sa Quirino, province nung kamakailan, talagang pinapatigil ko yung sasakyan para magkaroon ako ng rest. Kasi nakakahilo talaga dyan sa Nueva Vizcaya o pagitan ng sa Santa Fe. Grabe dyan. Talagang mahihilo ka. Ako pala. Ano? Sapagkat yung mga kasama ko, bata-bata pa, Kinaya yun eh. tinatanong ko sila, hindi ba kayo nahihilo? Hindi naman, pastor. Sabi ko lang yun, pero ako pala yung nahihilo at pinapatigil ko yung mga sasakyan para mag-rest ng konti. Mga kapatid, and of course, yung mga suporta ninyo, huwag kayong magsawa. Sabi ko nga, kung ayaw nyo sumuportan, mga kapatid, sa labas, ang Diyos ay nagpuprovide. Karamihan sa mga gawain ngayon talagang galing sa mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar. Pag narinig na, minsan 2 beses lang ako, minsan 2 beses lang ako nag-a-announce. Hindi ako yung pumipilit ng tao na kapag hindi sumuporta sa gawain, ay pipilitin sila. Alam niyo ang katotohanan yan. That I announce it once or twice, hindi nyo na maririnig. Kasi nasa sa inyo na yan. Dahil nais ng Diyos na tayo ay tumutugon sa kanyang mga salita. So, ito'y ilan lamang sa ginagawa ng Diyos. Not counting yung mga dinala ko sa Australia. And then, Sunday, nakapag-preach ako doon. Sapagkat, yung palang elder na galing dito sa Muntinlupa na pinastoran ko, ay pastor pala doon. So, nung sinalubong niya ako, actually, wala na. Hindi naman kami friend yata sa Facebook. Pero nung malaman niya na nandun kami, ay talagang sinalubong niya kami, pinakain kami, natulog ako sa mga pamangkin ko. And then Sunday, nag-preach ako doon. English pa. Dahil may mga Amerikano. Hindi ka pwedeng magtagalog. Andyan ba ang record yata kay Sister Melanie? Hindi ko alam kung pinuro na. Well, this is all for the glory of God. Wala akong may pagmamalaki. I just praise His name. Amen. Purihin po ang Diyos ng dakila. Amen. Let's bow our heads and close our eyes. Totoo bang nagpapasalamat kami, Ama, sa iyong mga ginagawa sa aming buhay. Hindi para sa amin, kundi sa iyong pangalan. Dalangin namin, O Diyos, na ibigay niyo ang iyong biyaya para magampanan ang iyong kalooban. May task ka namin at magampanan ang mga bagay na dapat namin gawin habang kami ay buhay sa mundong ito. Bigisin niyo ang iglesia ito sa ikaluluwalhati mo kasama ang mga kapatiran namin sa iba't ibang lugar. May iglesia na ibinibigay mo, Panginoon, para pangasiwaan ang aming mga kapatiran. Madakilang at maluwalhati sa pangalan ng Panginoon.